nagbabalik po ang Panahon TV. At sa puntong ito, lights, camera, action. Silipin po natin ang inyong mga ipinadalang photos sa amin. Unahin po natin ang kuha ni Sean De Los Santos sa San Pedro, Laguna. Kuha nga po yan noong August 1. Pangalawa naman po, ang kuha ni Sofia Fahim, yan po yung Sacré-Cœur de Montmartre. Tama ba ang aking Pranses? Ayan, kuha nga po yung photo na yan noong August 8. Ang pangatlong photo naman ay kuha ni Brenda Brasos. Dito po yan sa atin sa Metro Manila. Kuha po yan noong August 10. Pangapat naman ay kuha pa rin ni Brenda Brasos. Makikita po natin na napakagandang skyline. Dito po yan sa Metro Manila. Kuha po yan noong August 13. At bilang panghuli ang kuha ni Raymond Bernido. Diyan po yan sa Daraga Albay. Nakikita nga po natin ang perfect cone na Mount Mayon. At mga kababayan, share lang po ng share ng inyong weather photos sa Panahon TV. Log on lang sa ating Facebook page at i-post sa ating wall ang inyong mga litrato. Ngayon naman silipin na rin natin ang magigilagay ng panahon in the next 3 days. Unahin po natin sa Baguio, magiging maganda nga po ang panahon dyan bukas, pero dahil magiging maulan, pero ganun pa rin po mga kababayan, no? Asahan po natin ang mga pag-ulan hanggang sa araw po yan ng Tuesday. Dito naman sa atin sa Metro Manila, makararanas po tayo ng rain showers or thunderstorms simula po yan bukas hanggang sa araw ng Tuesday. Diyan naman po sa Metro Cebu, maayong buntag para sa mga kababayan nating Cebuano. Fair weather pong ating mararanasan bukas at sa Lunes, pero paghandaan po natin ang Martes dahil magiging maulan. Sa Metro Davao naman po, fair weather ang ating mararanasan bukas. Magpapatuloy po ang magandang panahon hanggang sa araw po yan ng Martes. At bilang panguli sa Zamboanga, generally speaking ay magiging maulap in the next 3 days at partikular na magiging maulan bukas po yan at sa araw ng Martes. Ngayon naman alamin na rin natin ang magigilagay ng panahon sa selected tourist areas ng bansa. At yan nga po mga kababayan, atin po silipin ang magigilagay ng panahon sa tourist areas sa ating bansa. Unahin po natin, dyan po sa Puerto Galera, na may mataas na temperatura, ganun din sa Taal, meron tayong 24 to 32 degrees Celsius at mababa po sa Banawe Rice Terraces na merong 15 to 22 degrees Celsius. Sa Camiguin naman po, mataas ang aasahang lagay ng temperatura, meron tayong 25 to 32 degrees Celsius at mababa naman po sa Boracay, meron tayong 24 to 31 degrees Celsius. Ngayon naman para sa mga mag-aalmusal, ternuhan po ito ng gatas nang sa gayon ay maging masustansya ang ating agahan. Panoorin naman po natin ngayon sa puntong ito ang tamang oras ng pag-inom ng gatas. Ang gatas ay siksik sa nutrisyon gaya ng calcium para tumibay ang buto, potassium para sa maayos sa daloy ng dugo, at protein para sa psychological needs. Ang ilan sa mga gatas na iniinom natin ay galing sa mga hayop, gaya na lang ng kambing. Ang goat's milk ay sinasabing less allergenic at madaling madigest. Ang gatas naman na mula sa kalabaw ay nakakatulong upang labanan nito ang malnutrisyon lalo na sa mga bata. At ang gatas ng baka ay nakakatulong upang maiwasan ang gout na isang klase ng arthritis. Maaaring uminom ng isang basong gatas ng 2 beses sa isang araw, 1 beses sa umaga pagkatapos o habang kumakain ng almusal, at 1 beses muli 3 oras bago matulog. Hindi naman inirekomenda ang pag-inom ng gatas kasabay ng pag-inom ng gamot dahil mawawala ang epekto ng gamot. Mas mainam uminom ng gatas sa may katamtamang temperatura sapagkat ito'y nakakatulong sa maayos sa digestion at para rin ma-relax ang katawan ng isang tao upang magkaroon ng mahimbing na pagtulog sa gabi.